reason ay na binalikan ko yung sa amin ni Tita Do kasi yung una kasi dito yung scripture na nasa screen natin, yung una, he is the one we proclaim. Ah, ano yan, sarado yan, firm, walang iba. We do not proclaim anyone, we do not proclaim anybody, hindi si pastor, hindi si leader, not yourself, hindi po si Jesus lang. Alam nyo, not even a church. Not even a church. Yung church is used to proclaim Jesus. So hindi yung church ang pinapakilala namin. Yung mga first time na nag-attend sa atin tonight, this is something we always say kami ni Tita Do. Dito sa Bible study natin, we do not promote a church. Hindi namin sinasabi na lahat kayo pumunta dun sa church namin, hindi po. And as much as we can, hindi nga namin pinapakilala, pero kung may magtatanong, sasagutin namin ng maayos. Kung ano yung itatanong, kung nagtanong kayo tungkol sa church. Pero we do not promote the church. And then, something na sinabi ko ulit, I share this dito sa group natin, I share this in other groups, pati yung Friday group namin. Alam nyo, there is something unique dito sa grupo natin. Kasi kadalasan yan, kung merong mag-join ng Bible study, small group, D group, whatever group ang pinapangalan nila, surveys say that 90 to 95% of those who attend, they attend because it is required by church. So ibig sabihin, mag-attend ako kasi kailangan sa church, sine-check nila, yung mga ganon. Ganon yung mga nangyayari. Pero those who attend a Bible study na hindi connected sa church, na hindi church yung dahilan nila, those are the people who truly love God. And look at yourselves now. Nandito tayo lahat ngayong gabi. We do this not because it is required by church. We do this because we love God. And you ought to congratulate yourself, each one of you. Yun po yun. So, balikan natin. The one we proclaim. And then, how do we proclaim? Admonishing, teaching everyone with all wisdom. Tapos, bakit? Ano ang goal ng discipleship? So we may present everyone fully mature in Christ. Yun yun. Now, when we look at that, napakatinding gawain ito. Mahirap ito. You cannot do it on your own. And yung statement na yun, it is answered by the next statement, yung verse 29. And Kyoji, this is an answer dun sa sinabi mo. Hindi ako magaling magturo eh. Pero anong sabi dito sa scripture? To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. It is not you working. Bakit mo nagawa lahat yon, Kyoji? Because merong power, merong energy na binigay si Lord sa iyo, and He powerfully works in you. The reason that you were able to do it, the reason that we are able to do it, is we allow Jesus to work through us. Ganun po yun. Ganun yun. So, yung series natin, it is intended to ignite our passion, yung passion within us. Meron pala, Lord. Nandyan ka pala. There is energy, there is power from within. All I have to do is allow you to work within me. So, when we allow the Lord to work within us, yun dun nangyayari yung disciple making. And then, we draw from that power that is within us. So, what is left for us to do is to respond to the call of Jesus Christ. Siyempre, alam natin yung Great Commission. Alam natin yung Great Commission, pero it is for us to respond. It is one thing to be amazed. It is one thing na gustong-gusto natin yung nabasa natin, sobrang ganda. Pero it is another thing to respond. And it is our hope na yung series natin, ito po yung magbibigay sa atin ng ito yung magtutulak sa atin na, Lord, gusto ko yan. I want that discipleship. If I have been doing it before, I will do more. Yung mga ganun. To talk about this, to spread this love sa ibang mga tao. Kaya ngayon una dito sa series natin is yung tawagan natin, tara na, let's go and make this. It is a call to disciple making. And then the second part, pinag-usapan natin, we are equipped. Hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon na pumunta na lang, na gawin na lang, bahala kayo. Hindi ganon si Lord. He has provided us the church, the Holy Spirit. He has provided us the Bible. He has provided us the fellowship of believers.
Kaya we are equipped. And I want us to understand. I want us to understand. Tignan niyo yung binigay niya. Yung Holy Spirit, yung Bible, yung church, and the fellowship of believers. Three out of the four, three out of the four involves other people. Si Holy Spirit kasi, kayong dalawa yon. So yung Bible, you don't study it on your own. Yung mga ganon, it tells us that disciple making is not a one-man band activity. Hindi po. Hindi po. Parang itong ginagawa natin. It is not a one-man band activity pero kailangan natin ng ibang tao. Many believers hesitate to engage in disciple making. Bakit? Kasi akala nila hindi nila kaya. Akala nila kulang sila. They think they feel inadequate, they lack knowledge, sinasabi nila limited yung influence nila, parang sinasabi ni Risa na paano na lang ang daming mga tanong hindi ko kayang sagutin, pero tinutuloy niya. We do not have the answers to all questions, but we have God who can talk to the hearts of the people we talk to. Bakit? In the end, we are servants, inutusan niya tayo. It is for us to do yung mga inutos niya sa atin. And then, being Father's Day, syempre, yung topic natin on the week after Father's Day is ito, Papa ko, disciple ko. It talked about God's design na yung mga tatay ay hindi sila background figures lang. Hindi sila background figures dun sa spiritual life ng isang tahanan, kundi nga sila yung they determine yung spiritual climate sa loob ng isang tahanan. So, meron din yung mga fathers kasi they feel disqualified. They feel disqualified na akala nila ako, provider ako, yun na lang yung focus ko. I'm too busy for that. They think they're too busy na hindi nila magagawa, or there are fathers who feel so broken na hindi na sila makalid spiritually. Ito yung mga tatay na pag nakakausap natin na hindi mo lang alam kung ano yung pinaggagawa ko sa buhay ko. Hindi mo lang alam kung ano yung mga napagdaanan ko. Of course, hindi ko alam. Pero yung nag-uutos sa'yo, alam niya. At inuutusan ka pa rin. Think of that trust na binibigay ng Panginoon sa atin. It is not a call to perfection, pero it is a call to direction. Sundan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. And moving forward, yung topic natin tonight is the cost and joy of disciple making. Cost and joy of disciple making, yes, there is a cost. Yung disciple making, it is one of the most meaningful, pero it is most understood na callings in the Christian life. We celebrate the fruit. Tuwan-tuwa tayo. Parang sinasabi natin, di ba? Yung sinabi namin, kung yung estudyante ko naging pastor na-ordain aba. Kakaiba yun. Yung sinasabi ni Tita Do, yung pamangkin tinuturo-turuan lang dito sa bahay mo, tapos ngayon naging missionary. Kakaiba yun. Kakaiba yun. Yung sineshare ni Anna, time and again, may newsletter sila sinasabi kung saan sila pumunta, nung ginawa nila. It inspires you and we celebrate the fruit. But in celebrating the fruit, it is also worth for us to recognize the cost. There is a cost. Meron po. Bakit? Unang-una, true disciple making will require time. It will require time, deliberate time nga yan. Bibigyan mo ng oras yan. Hindi ito yung tsamba lang yung mangyayari na passive lang ba tayo, hindi ganon. Disciple making, as many of us would know, it will require self-denial. Kasi, nagiging issue mo, yung issue ng ibang tao. Kaya kung ano man yung mga concern mo, itatabi mo talaga lahat yan Itatabi mo lahat yan. This is one thing na I often tell na alam mo yung isang pastor, alam ni alam ni Pastora Mayra ito Kung pastor ka, ang daming pupunta sa'yo, magpapadasal yan.
Magpapadasal sila, ito yung problema ko, ito yung nangyari sa buhay mo, please, pagdasal mo naman ako. How do we respond? We pray. Why not? We pray for them. Pero sobrang bihirang. Di ba, Pastor? Yung may Opo. lalapit sa iyo na, Pastor, ipag-pray naman kita. Yes, Pastor. Yan din po yung question ko po, Pastor. Oo, it doesn't happen. Pero mamaya, hindi, bakit ko patatagalin ano? There is one principle about prayer in the book of Job na hindi natin maintindihan, hindi natin mahuhuli yung principle of prayer doon if we do not look at it in the original language and looking at the Hebrew tradition behind it in the book of Job. One principle about prayer, the way Hebrews know it, kung ano yung pinagdasal mo para sa ibang tao, ang balik sa iyo, the same prayer ay doble. Nandun yun. We keep on praying. Why not? We keep praying for good health. We keep praying for provision. Yung mga ganun, umayos yung mga anak. Kasi we know na based dun sa tradisyon, based dun sa kultura ng mga Hebrew, based dun sa kultura ni Jesus, when you pray for somebody, double returns to you. Dito sa book of Job yun. Kaya, sige lang, pastora, dasal lang tayo ng dasal. Yun. So, where were we? Ito yun. It requires self-denial, it requires vulnerability. There are times na you have to be vulnerable in order to reach out to somebody who is needing Jesus. You have to be vulnerable. Very often, very evident yan dun sa mga babae. Dun sa mga babae, si Ann, kwento ng buhay niya to eh. Mag-iiyak lang sila eh. Mamaya nag-iiyakan na eh. Ano yung pinag-iiyak niyo? Pero you have to be vulnerable. Ganun yun. And then we have to persevere. You have to be persevere. Tsagain mo talaga yun. Alam niyo si Jesus, He did not sugarcoat it. Hindi niya hindi niya tinago yung hirap. Sinabi niya Sinabi niya na merong may challenge yan. There is a cost to pay. Nowhere in the gospel in the words of Jesus does he say na madali lang yan. Hindi po. Even his life hindi madali. Sabi ni Jesus, Luke 14:27, whoever does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. We have to carry our cross. Meron din po. Pero just to understand the scripture now. Kasi sinabi ni Jesus yan, ulat ni Luke, di ba? Ibig sabihin, hindi pa nangyayari ang Calvary nung sinabi ni Jesus yan. Pero tayo naman, we are living after Calvary, we are living after that empty tomb. Nasa church age tayo. Why? Bakit mahalaga yon? Nung panahon nila Jesus, when you say carry your cross, pag sinabi ang cross, ito ay capital punishment ng isang kriminal. Ibig sabihin, pahirap yan. Pahirap yan. But us na tapos na ang Kalbaryo, nag-ascend na to heaven si Jesus, empty tomb na siya, yung cross for us today is not a symbol of hirap, it is not a symbol of pain, it is a symbol of victory because Jesus is victorious. And He proved that to us. He died to prove that to us. So pag sinabi ngayon, we read it today na when we carry our cross, we are carrying a symbol of victory. Dare I say na when you share the gospel, when you reach out, when you do disciple making, you are carrying a cross of victory. Anong ibig sabihin no? Kung yung kausap mo, maski pilosopo yan, maski aayaw-ayaw yan, hindi mo naman message yung sineshare mo eh. Message ni Jesus yun eh. Be assured that seeds are sown into that person and Jesus will grant the victory. Hindi mo lang nakikita, pero Jesus will grant the victory. Pero beyond the cause, ay merong lasting joy.
Yung joy na mga sinare natin kanina, joy of seeing lives transformed, joy of people obeying Jesus, devoting their lives to Jesus. Ito yung joy na hindi defined by the world. Ito yung joy na eternal joy siya. Pag sinabi, alam mo, how could we even understand eternal joy? Yung a simple way that I'm explaining eternal joy, ito yung masaya ka ngayon, you have that eternal joy. Nasa kabilang buhay ka na, tapos tatawagin ka ni Jesus, halika magkape tayo. Maalala mo yung dinisciple mo na ganito, nandito na siya ngayon. Or nandun siya, missionary siya ngayon. Pinagkukwentuhan nyo. It is carried over to the second life, to the life with Jesus. Nandun pa rin yon. Pero yung joy na nasa mundo lang, ay pag nawala ka sa mundo, nawala na rin yun. Nawala na rin yun. Ano yung joy na nasa mundo lang when you put the credit and the worship and the thanksgiving to yourself? Ginagawa ko ito para makilala ko, ginagawa ko ito, tapos ikaw yung purpose. Ginagawa ko ito para mai-post ko sa Facebook, maraming maglalag. Come on. Yun yung joy dito sa mundo. Pero yung eternal joy na ginawa mo para kay Jesus, pinost mo man yan o hindi, pero si Jesus yung dahilan, winership mo siya dahil sa ginawa mo, nandun ka na sa kabilang buhay, pinagkukwentuhan nyo pa yan. Nagkukwentuhan nyo pa yan. Dietrich Bonhoeffer, I quote him to you, sabi niya, when Christ calls a man, He bids him to come and die. Die to your old self. Die to your old ambitions. Kasi mapapalitan lahat yan ng patungkol kay Jesus. Pero from that dying na kinote ni Dietrich Bonhoeffer comes life, joy, and eternal impact. What would you choose? Yung Bible study natin tonight, we will explore kung ano yung isurrender natin, how we find joy in the process, and why is it worth it? Bakit ba? Is it really worth all of that? Kailangan bang gawin lahat yon? As we go through our study tonight, question at the backdrop of our hearts is, are you willing to pay the cost? Handa ka ba? There is a cost. Are you willing to pay the cost for the joy of multiplying the life of Jesus in others? Okay lang ba sa'yo yun? Kaya mo ba yun? Unang-una, disciple making requires dying to self. It requires dying to self. John 12:24. Ann, pwedeng pakibasa, please? John 12:24. Truly I tell you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains by itself. But if it dies, it produces much fruit. Thank you. Thank you, Ann. Ito yung this is one of the scriptures na yung kingdom daw ng Panginoon ay baliktad ng mundo. Di ba? Ano pa ba yung mga sinasabi niya? Love your enemy, pray for those who persecute you, Lord. Hindi ko mahanap sa mundo yata yun na. Yun. Tapos this is another one na unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains by itself. But if it dies, it produces much fruit. Sabi dito, the first cost of disciple making is you. It is not the person who does not know Jesus. It is not the lost. The first cost to pay is yourself. We cannot lead others to Jesus without first laying ourselves down to Him. And this is very serious when we want to share the gospel. This is very serious. Alam nyo, nung nag-share si Kyoji kanina, dinisciple ko yung kapatid ko kasi ganito yung na-explain niya. Alam mo, of all the things that you did, Kyoji, dinisciple mo yung kapatid niya, tinuro mo tungkol sa addiction, wala ka namang pakinabang dun eh. Ang makikinabang dun yung kapatid mo. And that is discipleship. The first cost to pay in disciple making is yourself.
Hindi tayo makakapag-lead ng ibang tao to Jesus Christ if we do not surrender ourselves first to Him. Yung ating comfort, yung pride, yung control, pati yung personal goals natin, we surrender them all to Jesus Christ. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:31, I die daily. And it is a good prayer for us that, Lord, I die for you today, every morning. Ito yung sinasabi natin na, Lord, kung saan mo ako ipapadala, ano yung ipapagawa mo ngayon, gamitin mo ako, Lord. In short, you're telling the Lord na, I die to you today. You are fully in control. Kung gusto po nating ma-multiply si Jesus in other people, we must crucify the flesh and submit fully to the Spirit. Deliberately. Deliberately. Kung meron man unang isa-sacrifice, it is yourself. John Piper said, if you want your life to count, lose it in God's cause. But very specific si John Piper, lose it in God's cause. Not any other cause, because you can do that if you want to, if you choose to. Pero you could lose it in God's cause. Anong part ng buhay mo, anong part ng sarili mo that you might find hardest to surrender in discipling others? Ano ba yun? Think of it tonight. Kinakausap ka ni Lord ngayong gabi. Ano yung meron sa iyo na pumipigil para mag-reach out ka sa iba? Baka kinakalabit ka na ni Lord ngayong gabi. Yung next po natin is disciple making involves sharing in others' burdens. Ito ka na. Ito ka na. Romans 15, 1 to 2. Somebody read, please. Go, Aubrey. Disciple making involves sharing in others' burden. Romans chapter 15, verse 1 to 2. Now, we who are strong have an obligation to bear the weaknesses of those without strength, and not to please ourselves. Each one of us is to please his neighbor for his good, to build him up. Thank you, Aubrey. Ano to alam nyo yung scripture na ito, it gives a very big responsibility to the believers. Ano yung unang sinabi niya? Now we who are strong, ibig sabihin tayo na who are built in Jesus Christ, have an obligation to bear the weakness of those without strength and not to please ourselves. Pag nakakita ka ng nanghihina, if you see somebody na nangangailangan kay Jesus, if you see especially somebody who appears strong, pero wala naman silang Jesus, sabi ng scripture, it is our obligation to bear the weakness. To bear that weakness. Kung ano yung burden nila, burden mo. God cannot be wrong na ipapakita niya yung mga taong yon sa iyo. Each one of us, verse 2, each one of us is to please his neighbor for his good, to build him up. We please our neighbor, we please other people to bring them to Jesus Christ. Yung Colossians 1:28-29 natin kanina, to present them to Jesus Christ. Disciple making is not simply teaching, it is entering into another spiritual journey. Ibig sabihin, based dito sa scripture natin, you cannot disciple somebody by being detached to that person. And we know that, yung mga nag-share ng gospel na, alam natin yun. Alam natin yun na, how could you disciple someone if you're distant from that person? Na, parang ang weird, no? Share ko sa'yo tungkol kay Jesus. Pero yung problema mo lang ha. Hindi ako kasama dyan. Meron bang ganon? Meron bang ganon? Ito yataan yung sinasabi ko na bakit ba makatuko na magkakape lang mamaya nag-iiyakan Kasi you're getting yourself into the life of the other person. Galatians 4:19, dun yung sinulat ni Paul na travailing in birth again. Sabi niya, until Christ is formed in others. So, sasamahan kita hanggang sa makilala mo si Jesus. Sabi niya dun sa
Galatians 4. So anong kailangan dyan? Ito na, lumalalim na. It requires empathy, it requires time, it requires patience, it requires grace. It requires grace. Talagang grace, extra grace. It requires all of that. Hindi ito turo-turo lang, hindi po. Hindi po, you get into their lives. Unless you get into the lives of people, very superficial yung pag-share mo ng gospel. Very superficial lahat yan. Kailan yung Tita Do, yung pumunta tayo ng Pangasinan? We were with a team. Pangasinan yung Tita Don. We were with a team. Nag-reach out kami to a small community. Pero nung oras ng kainan, hindi kami bumukod. We were eating with them. And we always do that, kami ni Tita Do. Ano yung kinakain nyo, yun din ang kakainin namin. Ganon. You get into their lives. Mababaw lang na dahilan yun. Pero you get into the lives of people. Kaya nga we give empathy, we give time, we give patience, we give grace. Ganon po. And yung kinukwento namin, ni Tita Do na pinuntahan namin sa Pangasinan, may church na sila. Would you believe that? May church na sila, may building na, Tita Do, no? May building na sila, may church na sila, may pastor na sila. Ganun na yung nangyari sa kanya. You walk with people in their messiness. Magulo. In their doubts, in their growth pains. Kasama mo sila. Kasama mo sila doon. Discipleship is messy. Sabi ni Francis Chan, discipleship is messy because people are messy. Yes, it is. It is messy, but it is victorious. Paano ka nagre-respond pag yung dinidisciple mo ay meron siyang struggle or they stumble? How do you respond when those times come? How do you respond? Yung last na point natin, disciple making leads to eternal joy and lasting fruit. Ito naman ngayon yung masaya. Ito na naman yung masaya. Somebody read it please. 3 John 1 verse 4. I have no greater joy than this, to hear that my children are walking in truth. 3 John chapter 2 verse 4. Thank you, Ronnie. Chapter 1 verse 4 yun, sorry. Anyway, ang ganda nung sinulat, no? I have no greater joy than this, to hear that my children are walking in truth, that we lead people to truth. The cost is real, pero totoo rin and very real yung reward. Wala tayong maitatapat sa joy that you see someone grow in Jesus. Bakit? Kasi ikaw nag-obey, kasi ikaw nag-invest ka sa kanila. You invested time, you invested so much to them, and sila ay nag-respond. Yun yung joy. Yun yung eternal joy. Kasi kasama mo si Lord dyan. Yung efforts natin may go unseen by man. Siguro hindi mapapansin ng tao. Siguro nga ikikriticize ng tao yan eh. But not by God. Ito na yung labanan na saan ka ba nakapokus? Kanino mo ba ginagawa yan? Si God ba o yung tao? Kasi pag sumablay na yung tao, kung ano na yung pinaggagawa ng tao, na criticize ka pa, question ka pa, alam mo yun, they take the credit for themselves. Okay lang. Okay lang lahat yun. Kasi nakikita naman ni God lahat yun eh. Nakikita pati ni God yung ginagawa mo, nakikita niya yung motive mo, and you are honoring Him. You are pleasing God. Don't you even care kung anong sabihin ng tao because you're doing it for God. Si Paul, nag-rejoice siya. Paul rejoiced in those he discipled. Yung Philippians 4 verse 1. Yung mga dinisciple niya, anong tawag niya sa kanila? They are my joy and my crown.
Ganyan. And who would see that joy and crown kundi si God lang? Siya nga yung magbibigay nun eh. So do it for God. Don't you even care about yung mga ano yun? Yung i-criticize ka, idadaw ka, okay lang. Okay lang. Gawin natin para sa Panginoon lahat yan. Robbie Galati, anong sabi niya? You will never regret a life spent multiplying Christ in others. You will never regret that life. So yung tanong nga natin kanina, yung warm up natin, ano yung bunga na nakita mo in your efforts of disciple making that brought you joy? Dito actually nanggagaling yung tanong na yun. Kasi you see those fruits and it brings you joy. Pero bakit? The number one reason na meron kang joy ay natupad mo, ginawa mo yung pinapagawa ni Lord sa iyo. Alam nyo, matupad mo lang yun, number one pa lang. Wala na yung iba eh. Wala na yung iba. Ginawa mo na yun. Pero pag nag-respond, kasama na sa joy mo yun. Pero the fact that you have obeyed God, the fact that alam mo yun, yung kayong dalawa ni Lord nag-uusap. Lord, ang kulit niya, Lord. Lord, ang tigas ng ulo. Pero ginagawa mo pa rin, masayang masaya si Lord sa iyo. Ano pang hahanapin mo? Kundi yung kasayahan ni Lord. Yun po yun. 3 points na pinag-usapan natin tonight, you see on the screen. Disciple making requires dying to self. Unang mamamatay, unang i-give up, unang cost to pay is yourself. Disciple making involves sharing in others' burdens. We cannot do discipleship from a distance. Papasukin mo talaga yung buhay nung dinidisciple mo and you allow them to enter your life as well. Disciple making leads to eternal joy and lasting fruit. It is a cost, but it is a cost of joy, yung number 3 po natin, sorry. Okay. May time tayo para breakout room. May time tayo in which specific point, 1, 2, or 3, yung nasa kaliwa. Is God calling you to go deeper in disciple making? Kasi, ang tanong kasi dyan, it would be good for us to listen to God tonight. Baka sinasabi niya, dito ka kulang ka sa number 1, pero tutulungan kita dyan. So, instead of making justifications, why don't we surrender to God tonight? Tapos, what practical adjustments in time, attitude, habits can help you disciple more faithfully? Ano lang, mga lang may konting adjustment. Tapos, which part of our Bible study had the deepest impact on you? Pakipicturan po before I take away the screen. Na-post ni Tita do sa chat group, pero hindi po lahat tayo nasa chat group pa. Join po kayo sa room. Your 20 minutes will start now. So, praise God sa ganda yung discipleship sa kwan natin. Sayang wala si Myra, hindi na natuloy yung kwan niya. Yung pa naman yung church nila, Baka naubusan ng yun. the making of discipleship. Baka naubusan ng load. Ayun. Imbitahin natin bukas. Sige po. Share ulit ako. I will share the screen. Unless meron pa kayong idadagdag, anyone. Thank you, Ma'am Faye. Alam nyo, hindi na hindi first time na mapag-usapan natin. Pero thank you, Ma'am Faye, yung naging vulnerable kayo, naging honest kayo. Yung sasabihin natin na hindi ako marunong. Sabi natin, hindi ako marunong yung discipleship na yan. Lalo na't hindi ko kabisado yung Bible. We tell that very often and it really happens. And hindi naman natin kinokondem yung nagsasabi nun. Pero I want us to go back sa scripture. Ano ba yung sinabi ni Jesus nung una siyang nagtawag ng disciple makers? Ang sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. God will make us. He will make us. So, dun sa paghubog at pagturo ng Panginoon sa atin, it will all depend kung kung magso-surrender tayo sa Kanya. Pero, it is not a matter of making ourselves fishers of men. It is a matter of following Jesus. When you follow Jesus, it will happen.
it will happen yung kaya mong mag-disciple to reach out to people. Kasi una sinabi niya, di ba, follow me, I will make you fishers of men. Yun yung yun yung pundasyon lahat ng ating pagdi-disciple. And then, pagdating sa Great Commission, ang unang-unang sinabi niya, yung verse 18, Matthew 28:18, all power in heaven and on earth has been given to me. Sabi niya. Tapos yung verse 19, therefore go. Kaya mahalaga yung verse 18 kasi nung una pa lang, sinabi niya, follow me. The God, the person, the Jesus whom we are following, sinabi na niya nung una, follow me, I will make you. Pagdating sa chapter 28, all power has been given unto me. Yung God na we are following, nandun na yung power sa kanya. Nandun na yung power sa kanya. Kaya yung verse 8, Verse 18. Verse 18 ng Matthew 28 na all power has been given unto me. Ang kinatatayuan nun ay yung sinabi niya nung una na follow me. As we follow him, yung power na meron siya, sinasalin niya, binibigay niya sa atin so we can make disciples. Hindi natin problema na maging magaling, matalino tayo sa disciple making. Pero ang goal natin is to follow Jesus. Ayun, sige po. So, sabi nga natin, disciple making will cost us. Tapos yung una nga, it is dying to self. Unang cost is the cost of ourselves. Pero yung joy, it will always outweigh the sacrifice. It will cost time, energy, effort. Kung minsan nga, mag-iiyakan pa kayo. Pero through that offering, God will produce eternal fruit. Nagkakaroon ng eternal fruit. Yung small acts of obedience, praying with someone, opening scripture with them, encouraging them in times of failure, yung mga sineshare nyo, all of those will never be wasted. They will never be wasted. At yung sinabi nga natin noon, you read the life of Jesus dun sa Gospels and we will understand that every act that He did ay act of discipleship, act of leading people to God. At times mababasa natin parang nangahamon ng away sa mga Pharisees. Akala mo nangaawa ng ano yun, nagsisimula siya ng away pero hindi. Dinadaan niya sa ganon in a language that they will understand so that they would be led to God. Ano yung isa pang nangyari dun sa Bible, yung pinagtataob niya lahat yung mga nagbebenta dun sa temple tapos nagalit siya. My house is supposed to be a house of prayer. Sabi niya, we look at it na parang galit. We look at it na parang galit siya, pero when you understand it from a discipleship point of view, ginawa niya lang yon para tama yung worship mo kay God. So everything that Jesus did is an act of discipleship, kaya nga when we follow Him, kung ano yung meron siya na isasalin sa atin, na isasalin lahat yon. He modeled it. And yung ultimate cost for ultimate joy is the cross and yung redeemed lives that followed him. Huwag tayong magsettle sa, I don't really know the right term. We will not settle for comfortable Christianity. Pero, we will embrace the call to multiply yung life ni Jesus in others. And, si Jesus nga, He gave His life for us. Kaya nga yung sinasabi natin, yung sinasabi ni Risa kanina, dami nating dahilan eh. Dami nating dahilan. Busy ako, may gagawin ako, tataguan mo and everything. Alam nyo, listen to God telling you kung ikaw nga pinagtiyagaan kita eh. Kaya naman yung pinagkatiwala ko sa'yo, pagtiyagaan mo naman. Pagtiyagaan mo naman. It is not easy. Definitely it is not. Wala namang sinabi si Jesus na madali eh. It may not be easy, but it is worth it. And the same truth
Yun yung nasa puso ni Jesus nung karga-karga niya yung krus, nung pinapako siya, nung mamamatay na siya. Lord, it is not easy, but it is worth it. And listen to God telling you now, yung mga ina-assign ko sa'yo, yung mga i-disciple mo, it will not be easy, but it is worth it. It is worth it. The cost is real, but so is the joy. Amen. 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 May one worship song tayo and then we will pray. Aubrey, si Kyoji, tapos si Pastora Myra, sayang. Diyan lang kayo. We will pray for you. We will pray for you afterwards. Lord, we thank you that you have spoken to each of us tonight, Panginoon. Panginoon, we thank you for calling us to the beautiful work of disciple making. Lord, would you teach us to surrender our comforts, our pride, our time, for the sake of the growth of others in you, Lord. Panginoon, we ask for patience, Lord. We ask for wisdom. We ask for a heart that is like yours, to deeply love, to teach faithfully, and to bear burdens with grace, Panginoon. Lord, hindi po madali. You never said it would be, Panginoon. But Lord, we pray that as you do, we would also rejoice in the fruit that you bring through our obedience. And we pray, Lord, that we will not grow weary in doing good, knowing that in due time we will reap a harvest. Lord, would you use our lives to glorify you by building others? Lord, we thank you for sending Kyoji to us tonight, Panginoon. Lord, it was you who called, it was him who answered. Lord, you know his prayers, you know his needs, Lord, but you also know his devotion to you. You know how much he loves you, Lord. And we pray, Lord, kung nasan man po siya ngayon, sasalubungin mo po siya, Panginoon. Lord, whatever he needs, yung healing na kailangan niya, we speak healing unto him, Lord. We speak wholeness unto him. Ano man po ang nag-cause ng discomfort sa kanya, in the name of Jesus, we cancel this tonight, and there will be healing unto him, Lord. We pray for supernatural healing, so much healing, Lord, na makita ng mga tao sa paligid niya, and they will be led to you likewise. Bless him, Lord. Bless him with peace. Bless him with uh, Bless him with consistency in his devotion, but please protect him likewise. Lord, we thank you for sending Aubrey to us, Panginoon. Lord, kayo po yung tumawag, siya po yung sumagot, Panginoon. Lord, nilagay niyo siya in a very, very challenging situation, Lord. But we add our faith to her tonight, yan. Lord, kayo po ang nagsabi na when we have faith as small as a mustard seed, we can move mountains, Lord. Meron pong mustard seed faith si Aubrey, Panginoon. We add our faith to that, Lord. Kung ano man po yung mountains that are before her, ano man po yung mga Goliath na meron siya, Lord, let her move those mountains by faith. Let her topple down those Goliaths, Lord. And we pray, Lord, because you said in your word, Lord, that when we are saved, we and our household are saved. Lord, we speak our salvation sa tahanan po nila Aubrey, Panginoon. We don't know how, we don't know when, but all we know, Lord, is we prayed tonight and you will answer as you have said, God. Lord, salamat po sa devotion niya. Salamat sa tibay niya, Panginoon, na hindi siya bumibigay, and would you always give her strength, Lord. Would you always protect her, Panginoon, from all of those challenges, Lord. Lord, we pray, Lord, na everyone sa tahanan niya, manginginom man yan, ano man pinaggagawa nila ngayon, but each of them, markado na po sila for your kingdom, Lord. They will come to that point, Lord, that they will raise their hands to you. They will worship you, Panginoon. Break them if you need to, Lord. Break them if you need to. Basta po ang punta nila sa inyo, Panginoon. Bring them to situations where they will have no other recourse, Lord,
but to surrender their lives to you. Salamat, Panginoon. Tinawag niyo si Aubrey. You placed her into a very challenging situation in their home, Lord. She is Paul, the apostle, Panginoon. Ano man yung challenges, hinarap niya lahat, Panginoon, pero hindi po siya mag-isang pumarap nun. You were with her. The power of your Holy Spirit who lives within her, Lord. Lahat po yan, sama-sama po lahat. Panginoon, we thank you for Pastora Myra, Panginoon. Naputol po siya, nawala siya. Kung ano man Malakas po, daw ulan. kung ano po yung dahilan, Lord. Pero you have blessed her tonight, God. And I pray, Lord, na bless siya dito sa Bible study natin. And I pray she would return. But above all, Lord, kung ano man po yung natutunan niya, let her pass it on dun sa congregation niya. We speak your presence in her congregation. We speak your power into her congregation, Lord. And we pray, Lord, na they would multiply, they would grow, but they would all be worshipers of the one true God. Hindi po tao, hindi po simbahan ang maitataas, pero Panginoon ang maitataas at pupurihin. Bless her, Lord. Bless her with tremendous growth that will lead everyone to worship you even. Lord, we thank you for Sister Carmen at saka si Tayet. Lord, humabol po sila. Lord, it just tells us how much they love you, Lord. And you love them so much, Lord. Humabol sila. Pero dahil mahal na mahal nila kayo, Panginoon. And we pray, Lord, that with the effort that they gave tonight, Lord, ayun na pong bahala. Salubungin niyo po sila. Bless them with peace. Bless them with salvation in their household. But above all, Lord, bless them with joy eternal in their hearts. Salamat po ngayong gabi, Panginoon. Kayo po ang naitataas, kayo ang pinupuri, kayo ang pinapasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Amen. Amen, Pastor Alex and Tito Wow. Do. Thank you. Nakahabol si Sister Tayet sa Carmen. Amen. Amen.